Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD, upang magbahagi ng ating munting kaalaman sa ating mga subscribers. No? At maligayang Pasko na rin po sapagkat itong simula po nung nakaraang linggo hanggang ngayon po, tungkol po sa kaligtasan ngayong Kapaskuhan yung ating mga tatalakayin. No? Subalit bago po ang lahat, shout out po kay Jarwin Carillo, no? 3621. Assalamualaikum sir, pa-shoutout po. At shoutout din sa kanyang security agency, no? Blue Cavalier Agency. So shoutout sa inyo, Jarwin Carillo at sa Blue Cavalier Agency. Alaikum salam, no, sa ating mga kapatid na Islam. Okay. So, ang tatalakayin po natin ngayon, mga safety or security tips, no? Sa lalong-lalo na itong susunod na linggo, itong linggo na to na darating ay nagkakabigayan na. Actually, may mga nauna na po, no? Especially sa gobyerno. Nagkakabigayan na ng mga bonuses, 13-month pay, no? So, wala pong ibang pupuntahan yan kundi karamihan sa ating mga Pilipino, no? Mamimili, mga pamasko, mga inaanak, no? Mga kamag-anak, mga ganyan. Okay? So, ito po ay isang munting paalala lamang, no? Maaring marahil sa inyo ay alam na ito, pero ito po ay nire-reiterate natin po sa ating mga manonood. Okay? So, una, in relation dun sa pag-withdraw ng inyong mga bonuses, 13-month pay, no? So, una, mag-iingat po tayo sa paggamit ng mga ATM cards, no? So, in relation to that, siguraduhin natin na yung ATM, no? Yung automated teller machine, no? Siguraduhin natin na walang mga naka-install na mga skimming devices, no? Minsan, makikita mo dyan, baka mamaya, lalo na yung mga stand-alone na mga automated teller machine, no? Yung mga aparato, baka mayroong mga skimming devices dyan, no? May mga false prompts, no? Doon sa keyboard, no? Tapos may pinhole. So, dapat i-check natin maigi, pinhole camera. Okay? So, mas makabubuti po, minumungkahi po natin, mas makabubuti po, no, na doon tayo gumamit o mag-withdraw doon sa mga ATM na naka-attach sa mga bangko, no? Or mas makabubuti po 'yon. Okay? So kasi mas tingin ko mas sigurado kasi na-check nung mga siguro na siyempre may mga gwardiya yung mga bangko na 'yan. So extra po 'yon, extra security tips po 'yan. Okay? So nung mga nakaraang pandemic, no, nauso yung mga online shopping. Ngayon pa rin po, minumungkahi pa rin po naman natin yan. No? Isa sa mga iba, kung saan tayo convenient. So, when you go online, okay, so, syempre, always protect your username and password. No? Baka mamaya, panay ang click nyo ng links, no, sa mga email. So, dapat be aware of phishing emails, no? Yung mga nangihingi ng inyong username, nangihingi ng pera, username, password, no? Pinapa-encode sa inyo, medyo beware of that, no? So dapat medyo maging matalas po tayo diyan, no? So and of course, kung magsha-shopping tayo online, doon tayo bumili sa mga trusted websites, no? Yung alam natin na talagang legit, no? Avoid clicking on links, no? Always log out when you're done. Di ba? So, of course, kung kayo naman po ay gagamit ng credit card, no? So, ganun din. Tingnan din po natin. Or, yung mismong, di ba? Usually, pag sa credit card, may mga skimming device din po yan, no? Or, ingatan din po natin yung ating mga credit card. Marami po tayong natatanggap na ulat na minsan yung mga credit card, hindi niya alam, nagagamit na pala. Pagka nawala po yung mga credit card na yan, nahulog, no, automatic po ipagbigay alam po natin sa bangko. Okay? So, doon naman sa physical shopping, di ba? So, minumungkahin natin na
bago iwasan natin dun sa Christmas rush, 'di ba? Usually kasi mga last minute shopping, 'yan, daming tao, siksikan, 'di ba? Kaya nga sa ngayon kahit na medyo nagluwag na, no? Kahit na tinanggal na yung emergency status sa pandemic, 'di ba? So, yung iba talagang gusto pa rin online kasi walang attachment, 'di ba? Okay? So, mas convenient, 'di ba? So, pero depende 'yan doon sa mga customer, okay? Sa physical shopping naman, okay? Minumungkahin natin na kung kayo'y bibili, siyempre, mas gusto pa rin talaga nung iba na physical, personal, face-to-face, di ba? Kasi nakikilatis yung mga produkto. Okay, mamili kasama yung inyong pamilya, mga kamag-anak o mga piling kaibigan, mga trusted friends. Bakit? May security purpose po rito. Para po kung kayo sama-sama, no, magkakabantayan kayo, bawat isa, look out ng bawat isa. Okay? Yan po yung security tips po natin dyan. Okay? So, of course, habang namimili, siyempre, presence of mind. Okay? Kung kayo naman po may mga dalang sasakyan, di ba, mag-park tayo doon sa mga well-lighted areas, no? Well-traffic areas. Di ba? So, para makaiwas sa anumang kriminalidad, siyempre, pagparoot pa rito ang mga sasakyan or ibig sabihin, maayos yung medyo imposible. Lalo na kung may mga traffic enforcer dyan. No? Imposibleng magkaroon ng dyan. Or mape-prevent kahit papano. No? Merong bulabog factor sa part ng mga kriminal sa bagay na yan. Okay? Kung kayo naman po ay may mga dalang mga bata, no, sa inyong pagsha-shopping, i-supervise po natin sila. No? Hanggat maaari, no, may iba dyan, hawakan yung bata or kung mayroong ibang padalihin nyo ng pito, di ba? Para kung sakaling nawalay sa inyo, sisilbato lang, alam nyo na anak nyo yung sumisilbato or pumipito. Di ba? Yun yung mga dyan, mga technique. Ngayon, kung yung anak nyo naman medyo nakakaintindi na, so i-briefing ninyo na pag nawalay ka sa akin, magpunta ka sa pulis, ganito ganyan, or sa mga mga customer service na mga mall. Kung kayo naman po ay nasa tulad yan, mga Tianggian, mga Divisoria, Baclaran, Taytay. So, i-briefing din po ninyo. No? So, dun po lumapit sa otoridad. Okay? At kung kayo naman po yung magulang niyan, automatic, alam nyo rin dapat kung saan kayo pupunta. Kung briefing nyo siya na kailangan, kung pag nawala ka, sa otoridad ka pupunta, police, barangay, or what, dun din kayo dapat unang maghanap. Okay po? At doon sa mga inyong pinagbilyan, no? Kasi itong mga bata, basically, they may be targets of criminal elements, di ba? So, of course, habang namimili sa mall or sa mga shopping shopping areas, no? Shopping mall, di ba? Mga Tianggian, okay, Divisoria, Baclaran, Taytay, or kung saan man, di ba? Magmasid sa paligid, no? Be aware of our surroundings, di ba? So, habang naglalakad, mga pasilyo, di ba? Avoid using phone, okay? Especially yung mga high-end ninyong mga gadgets, iwasan yung paggamit, di ba? Kasi, sabi ko nga, inviting trouble, takaw sa mata yan eh. Okay po? No? So, kung kayo man po ay pupunta sa mga matataong lugar, iwasan po natin magsuot ng mga alahas, mga mamahaling alahas o mamahaling bagay, no? Kasi baka ito ay maging instrumento, hindi mapaglabanan ng kriminal yung kanyang temptation, talagang hahablutin sa inyo yan. Okay po? Yung mga, siyempre, mga wallet nyo, dalang pera, siguraduhin na i-secure po, no? Sa harap, okay? Sa inyong katawan, no? Talagang dapat, from time to time, hawak ko, o chine-check ninyo. Okay? No? So, of course, sa pagsha-shopping, so dapat gumawa po tayo ng shopping list. Di ba? So, para maiwasan po natin yung pagiging sobrang tagal sa loob ng mga lugar na yan, mga shopping places. Di ba? So, gumawa po tayo ng shopping list. Of course, nang naayon sa ating budget. Di ba? Kasi
wala po siguro kahit po Pasko ngayon wala pong tao ngayon na hindi po nagtitipid, no? Alam na alam po natin 'yan dahil sabi nga ng karamihan, 'di ba? Tumataas yung presyo, pero yung sweldo talagang medyo napakabagal ng pag-usad. Okay po? So, avoid impulsive buying. 'Di ba? So, dapat nga kung may shopping list ka, may listahan ka, pasok sa budget mo, yun lang dapat ang iyong bibilhin. 'Di ba? So, iwasan natin na, uy, nakita, bibiling ko yan. 'di ba, minsan, yan yung nagiging dahilan. Yung iba, pagtanggap ng 13th month or ng bonus, one day millionaire lang kasi naubos na kinabukasan. Nag-shopping na Okay? So, of course, siyempre dapat mag-canvas. 'Di ba? Mag-canvas tayo. Saan ba mura? Saan ba mas okay? Patok sa budget. Okay? Of course, sa pamimili po natin ng mga produkto, isaalang-alang din po natin yung safety and quality. Okay? Yung mga mamimili ng mga dekorasyon, Christmas lights, or kung ano man, mga laruan ng mga bata, mga dekuryente, or mga appliances, no? Always make sure yung safety and quality. So, hanapin po natin dyan yung tinatawag na PS Mark o yung ICC, 'di ba? PS Mark meaning Philippine Standard, no? ICC Import Commodity Commodity Clearance, no? Yung iba naman meron tinatawag na UL, Underwriters Laboratory. May mga independent laboratory. Okay? So, ngayon sa pamimili, sa pagtitiyak ng siyempre natiyak natin yung safety and quality ng ating mga produktong binibili. Tiyakin din natin, no? Kasi yung mga sticker na yan, PS Mark or ICC, may mga pamamaraan naman para ma-verify yan. Di ba? Ngayon, sa totoo lang, dahil sa mga makabagong teknolohiya, mga paggamit ng Android smartphone, no? Pwede mong i-scan yan, yung mga code na yan, para ma-check mo kung legit yan. Okay? You can also verify, no, sa mga online apps para ma-check mo kung yung sticker na yan ay fake or authentic. No? And of course, sabi nga ito kasi mga binabanggit natin dito, ito yung mga tips din ng PNP sa ng DTI. Okay? Sabi nga, especially sa sinasabi ng DTI, choose wisely. 'Di ba? So, huwag magpadala sa mga advertisement or promotion. 'Di ba? Bilang mamimili, suriin ng maayos yung ating binibili kasi siyempre, pamasko natin yan sa ating mga sarili, sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan. Diba? Siyempre, gusto natin yung masisiyahan sila. Okay? So, i-check natin yung mga label, diba? Habang nasa loob ng mall or department store or kung ano man, especially sa mga dep store, diba? Minsan may mga nangyayari dyan, yung scannable code, o yung stock keeping unit, minsan ganito presyo, pagka in-scan sa iba, yung mga shelf tag. So dapat po yan ay synchronize doon sa mga counter. Okay? So yan po muna sa ngayon. So sana po sa pagtanggap nyo ng inyong mga bonus sa 13-month pay ay magamit po ninyo ng maayos, no? So hindi pwede po nyong inegosyo yan, no? Pwede nyo rin po yung para sa kasiyahan ng inyong mga mahal sa buhay. Of course, ito nga, kaya natin ibinablog ito, ina-upload ito para paalalahanan po ang publiko, no? Sa maayos at ligtas na pamimili ngayong Kapaskuhan. No? So muli, marami pong salamat sa inyong pagtangkilik. Stay safe, be alert, and be aware.